So yun, may concept na ako naisip na dati ko pang gustong gawin. Pero yung design, gagawin ko pa lang. Kaya naisip ako muna maligo at lumabas. Bala kasi bumili ng mga medium na gagamitin ko. Naalala ko nung bago pa ako dito sa South Korea, mayroon ako napasukan na art supplies. Siguro mga 10 or 15 minutes away lang yun dito, kaya nagbike na lang ako papunta ron. Meron ako nakikita mga art supplies online na exclusively para sa mga artist. Yun naman talaga yung gusto kong puntahan Kaso mas pinili ko lang muna yung medyo malapit lang sa area ko para hindi masyado hassle. At dito pa nga lang sa Dream Depot, grabe nakakalula na yung mga art supplies na meron sila. Parang dito pa nga lang, parang lahat ng kailangan ko kompleto na. Iba't ibang size tsaka classification ng mga papel, pang painting stuff, kompleto Pero syempre, binili ko lang yung magagamit ko. Kagaya nito, sketchbook. Kahit marami na akong sketchbook na ka-stock, bumili pa rin ako. Hindi ko din alam kung bakit. Pero sa tingin ko, magagamit ko ito Pero talaga importante yung illustration board. Kala ko kasi walang ganito rito Pero nakakatuwa, nakahanap ako. So naisipan ko nga na Dragon Ball Z illustration na lang gagawin ko. Bilang pasasalamat na rin kay Akira Toriyama na kamamatay nga lang nitong March 1, 2024. Sa totoo lang, nung namatay lang din si Akira Toriyama, doon ko lang din naman nalaman na siya pala yung creator ng Dragon Ball Z. At syempre, bilang batang 90s, napakalaking influence ng Dragon Ball Z. Lalo na sa akin, syempre, yan yung pinaka naging pundasyon ng pagdodrawing ko. Nung elementary kasi ako, naalala ko, ito yung lagi namin yung drawing ng mga classmates ko. Bukod kasi sa napaka-distinct ng drawing style ng Dragon Ball Z, parang mas pinadali din nito yung human anatomy, lalo na sa pagdodrawing. Siyempre, nung bata ako, hindi naman uso yung Pinterest nun or Google Image. Yung naging reference lang namin sa pagdodrawing nun, siyempre, yung madalas namin mapanood. Isa na nga dito yung Dragon Ball Z. So, sa napapanood nyo ngayon, sinusubukan ko lang mag-layout or mag-drawing ng possible format na gagawin ko. Gusto ko din kasi syempre yung may pagpipilian muna ako bago ako rumekta sa illustration board. Gumawa lang ako ng mga 4 na layout dyan, tapos bahala na ako na mapipili. So yun, kakaut ko lang galing trabaho. So target ko ngayon, matapos yung rough sketch dahil kinabukasan naman wala naman akong pasok. Pero syempre nakadepende yun sa magiging sipag ko ngayong araw dahil meron pa din ako ibang gagawin bukod sa pagdodrawing. Syempre mag-aasikaso muna ako ng kakainin ko, tapos tatawag ako sa pamilya ko. Yun, or minsan nag-email pa nga ako Bale sa pagbuo ng project nito, napakadaming first time kong gagawin. Bukod sa nakakapanibago kasi medyo syempre nasanay na ako sa digital art na pa-zoom in, zoom out lang ako. Ngayon, talagang tansya-tansya lang. Sa totoo lang kasi, ito yung pinakaunang beses kong gagawa ng ganito kalaki. Di naman ako nape-pressure. Di ko rin naman din kailangan ma-pressure. Pero nakakatuwa lang kasi panibagong challenge to para sa akin. Sa digital art kasi madali mag-adjust dahil may zoom in, zoom out pag may napansin kang hindi plakado. Pero sa ganito, talagang matinding balance kailangan dapat gawin. Kaya kahit rough sketch lang to, dapat medyo malinis na tingnan. Para pag ginawa ko to kinabukasan, at least di na ako masyado mahirapan. Simple lang naman din ginawa kong paghanda. Sa totoo lang, alam ko nga, hindi ako masyado mahirapan. Dahil napakadami ng available na reference online. Isang search ko lang ng Dragon Ball Z, nagkalat na yung pwede kong gayahin. Isa sa mga challenge lang sa paggawa ng ganito kalaki, kailangan ko lang kasi ipatong din ito sa amin sa saigaan. Tapos kailangan ko mag-step back ng konti, mga 5 meters or 3 meters away lang. Parang yun yung ginagawa kong zoom out Tapos kailangan ko naman ulit siya ipwesto sa mesa para i-adjust ng konti. Tapos kailangan ko din i-adjust yung camera angle para hindi naman masyado boring. Kaya iniiba-iba ko rin ang angulo.
Kaya kung mapapansin mo, iba't ibang perspective yung pinapakita ko. Kapag ganitong nagdo-drawing na kasi ako, madalas inisip ko talaga pati yung video process. Kaya iniisip ko kung saan maganda ipwesto yung camera para kapag inedit ko na yung video, at least kahit pa paano, diba? Maayos-ayos na tingnan. Ako kasi mahilig ako manood ng mga YouTube videos. Tapos mahilig din ako mag-video edit. Ngayon, yung dalawang hilig ko, pinagko-combine ko para ma-incorporate ko sa channel ko. Bukod syempre sa paggawa ko sa mismong art. Sa proseso ng pag-wrap sketch na to, di ko akalain na abutin din pala ako ng 2 oras mahigit dito. Di ko masabi kung mabagal ba ako or masyado lang talaga ako maselan. Gusto kasi kahit pa paano, lutang na yung detalye. Yung iba naman kasi sanay ng walang wrap sketch, kumbaga rekta drawing na. Sa totoo lang kaya ko rin naman yun. Pero syempre para sa mas ikapupulido ng gawa, lalo na popular yung reference na gagawin ko, syempre kahit pa paano, gusto ko na medyo pulido yung yung output. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko na huwag ka na mag-expect na masyadong maganda yung output. Ang akin lang naman is, ini-enjoy ko lang yung proseso, ini-enjoy ko lang yung pagdodrawing. Ini-enjoy ko lang din yung first time ko sa paggawa ng ganito kalaki. Noon siguro sa pader, nasubukan ko na. Kaso lang naman yun yung syempre, pocho-pochong graffiti lang yun. Pero yung ganitong kalaking illustration, first time ko talaga to. Noon kasi kung hindi naman ako sa notebook nagdo-drawing, malamang sa bond paper lang. Yan, mga tamang practice na drawing lang. Hindi naman asing seryosong drawing. Kung mga seryosong drawing naman gagawin ko, malamang, mga para sa school, gano'n. At so, yun. Hindi ko matatapos tong wrap sketch. Kahit yung wrap sketch ngayong araw. So, wala tayong magagawa. Bukas na lang, bawi bukas. Kailangan ko na magpahinga. So, day off ko ngayong araw. Dapat matapos ko ngayon itong project na to para bukas mag-video edit na lang ako para makapag-upload na. So, raratrating ko na itong pagdodrawing na to. Gusto ko na rin kasi matapos Na-excite na rin ako talaga matapos. Kasi bukod doon, may naisip na ako para sa second video ko. Pero, syempre, first things first, ito muna kailangan kong gawin, tapusin. Mahalaga kahit pa paano, nakaplano na yung, or nakaschedule na yung mga bala kong gawin. Yun nga, syempre, ito, first video, pencil art muna. Trip ko magsimula sa lapis kasi, syempre, lahat naman ng mga batang artist sa lapis nagsimula. Katulad ko, diba? Lapis lang naman yung unang-unang medium na ginamit ko sa pagdodrawing. Kaya lapis din yung naisipan ko para naman din sa first art vlog ko. Speaking of vlog, bali siguro ito lang yung art-related channel na walang tutorial. Or yung mga tips and tricks na videos. Basta parang talagang wala sa plano kong gumawa nun. Kung bakit? Simple lang. Kasi alam ko naman sa sarili ko na hindi naman din ako ganun kagalingan. Tamang sakto marunong lang. Kita mo nga sa estilo kong ginagawa. Wala kang makikitang kahanga-hanga. Sa akin kasi wala. Ganyan talaga yung trip ko Ganyang proseso yung ginagawa ko Sobrang elibs ako sa mga artist na gumagawa ng hyper-realistic drawing gamit lang lapis. Talagang hanga ako sa kanila. Ako kasi hindi ko kayang ganun kahabang pasensya or hindi ko kayang ganung level of attention, parang ganun. Yung sobrang smooth ng shading, solid. Hanga din ako sa mga artist na sobrang husay cross-hatching ng shading. Yung parang kaya naman yung mga scribble art. Yan, sobrang hinahanga ko sila. Kaya nga siguro parang na-develop ko na lang din yung sarili kong estilo. Yung smooth shading, medyo realistic pero scribbled na or medyo trashy yung drawing.
Basta yung ganyan. Yung parang akala mo, ano lang, trip lang. Pero yan talaga yung, yung masasabi kong sarili kong estilo. Ayoko kasi yung masyadong perfect na line. Ayoko na masyadong perfect na shading. Gusto ko nakita ng mga, idol ko nga yung mga ganung, artist eh. Yun nga lang, pag ako gumagawa, parang, nauumay ako. Parang ayoko na masyadong perfect. Yun. Ayoko na masyadong perfect. Gusto ko yung, yung nakokontrol ko yung output. Pero yung technique, galing sa kanila. Parang ganun. Kumbaga, parang sa video editing din, parang kumbaga, pagsasama-samahin ko yung mga estilo nila para ma-identify ko yung estilo ko para sa akin. Mas makikita or mas mahalata nyo yung drawing style ko dun sa mga short form content ko na ginagawa. Speaking of short form content, habang din drawing ko to, na-realize ko na mas iano ko yung schedule ko, mas isasalansan ko ng maayos. Naisip ko na tuwing Lunes hanggang Biyernes, gagawa ko ng mga short form content. Tapos pag Saturday, Sundays, para naman sa YouTube. Mahirap din kasi pag masyadong sabay-sabay yung ginagawa ko eh. Kaya nga inabot nito ng ilang araw, gumagawa pa ako ng short form content eh. Pero okay lang naman kasi talagang sobra ako nag-enjoy habang nagdo-drawing eh. Parang kahit pagod ako sa trabaho, tapos humawak na ako ng pencil. Yun, parang nakakawala ng stress, nakakawala ng pagod. Syempre, bukod sa makikita ko yung anak ko sa video call. Kagaya nito, habang dinodrawing ko to, syempre, ka-video call ko na rin yung pamilya ko, di ba? Kaya kahit papano, lagi akong ganado mag-drawing. Kaso wala eh, hindi ko pa rin natapos to. Kaya ito lang muna sa ngayon. So, ito na yung day 5. Sana matapos ko ng araw yung project ko ngayon. Tara. Siguro mga after lunch tapos na to. I-retouch ko na lang yung mga dapat i-retouch, tapos babalikan yung mga kailangan, edit ng konti, tapos yun, mag video editing. Tapos pagdating na hapon, kailangan ko mag-basketball. Kailangan talaga, syempre kailangan ko rin mapawisan. Ayoko naman yung 1 week nasa kwarto lang ako lagi, nagdo-drawing, nakaupo. Gusto ko pa rin na napapawisan ako ng natural. Iba kasi yung pawis na galing sa sports, iba naman yung pawis na galing ka sa trabaho. Parang syempre mas healthy pag sa sports ka napapawisan. Yun, syempre after ng basketball, video editing, voice over, gagawa ng thumbnail. Yun, basta exciting. At sa wakas natapos ko na yung aking first art vlog, parang ganun. Ayun. So, here's the result.